para lang to support my argument, ito, pakinggan natin to isang abogado na ito. Maganda ko kasi ito. Napakaalinaw ng kanya. Kailangan ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay, Attorney Matt, yung sinasabi nga po ng Korte Suprema. Ang sabi ng mga former justices ng Supreme Court, nagkaroon daw ng bagong rules. Nag-impose ang Supreme Court ng bagong rule na kumbaga yung, di ba sinabi, unconstitutional kasi nga hindi nasunod ang due process. Na wala namang requirement sa Constitution na ang respondent dito in this particular case, si VP Sara, yung respondent should be given a copy. Nung, di ba, na kasi yung... Grabe, a copy. Verified ng lumagda yung at least more than 1/3 nga nung House members ang lumagda tapos transmit sa Senate. So ang Korte Suprema daw, dito sa decision niya na sabihin na hindi binigyan ng pagkakataon, opportunity ang respondent, bigyan mo ng kopya, bigyan mo ng pagkakataon na sagutin yung reklamo to answer the complaint before the complaint was transmitted to the Senate is a new rule not found in the Constitution. So paano po natin papaliwanag yun sa ating taga-subaybay, Attorney Matt? Okay. When the Supreme Court interprets the Constitution, it usually involves mga cases na merong, kung mapapansin nyo, there could be mga gaps. If you will look at the Constitution, it's plainly written, very simple. It doesn't even provide for yung procedures kung paano mo i-transmit, paano mo i-calendar. Hindi fleshed out. Walang specifics, no? It's not there. So, hindi detalyado ang Constitution. Paano ngayon yan? Sino mag-i-interpret? Sino magpapaliwanag? Diyan pumapasok ang Supreme Court. The general, it gives you a general overview on what is supposed to happen. Now, kung ganyan yung pag-interpret ng Supreme Court, yung due process must be observed in all stages of the impeachment complaint, then that is actually reading the Constitution as a whole. Kumbaga, when you read the Constitution, hindi mo pwedeng i-isolate yung specific articles or yung specific lang na sections and ignoring yung other portions of the Constitution. Kasi nga, if you read the Constitution, you read it as a whole. Meron pa ngang ibang nag-argue on hindi kailangan ng, the person who faces the impeachment complaint does not stand to lose life, liberty, or property. So why apply the due process? I mean, that is a very absurd position to take. Kasi nga, for example, a lowly government employee na magkaroon ng administrative case, sasabihan mo lang na since you're in government, you're holding a position of public trust, then you cannot consider your employment in government as a property right, unlike in the private sector. So anong ibig sabihin yan? Kung magkakaroon ka ng administrative case na pwede kang matanggal sa iyong pwesto, walang due process just because you're a government employee, that is a very absurd interpretation on due process, in my opinion, at the very least. So, Attorney Matt, I forget already kung sino yung nakausap namin, no? Parang ang feeling niya, and marami pong who also agree, na the decision was, hindi naman hasty, no? Because medyo ilang buwan na. Pero at the very least, sana there was oral arguments, no? Para at least napakinggan din po ang House of Representatives. Parang it was a unanimous decision, 15 judges yata. Tapos yun na nga, sinasabi nga, baka mali pa yung mga timelines. Yung pagririnig, yung oral discussion, at least among themselves, and then they could have called resource persons to shed light on it. Wasn't that also remiss on the part of the Supreme Court? No, I don't think so. When we talk about due process, it is plainly the opportunity to be heard. Very clear naman yung ginawa ng Supreme Court that the House of Representatives was given an order to respond to the petition, and they are also asked to deliver certain pieces of information for the court's consideration. Yan ang problema kasi, 'di ba? Meron daw meron daw na interview sila na hindi man lang daw binigyan ng pagkakataon
Kamara para makipag-oral argument with the Supreme Court. Hindi kasi ibang usapan po ito, kaya nga pinasubmit sila di ba? Tinanong na Supreme Court. Ito yung I think it was 9, as far as I remember, 9 questions na tinatanong nila sa Kamara. Ilan lang ang sinagot ng Kamara? I think 2 o 3. The rest hindi na nila sinagot. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi sila binigyan ng tsansa. Anong katarantaduhan yun? Binigyan sila ng tsansa ng... Kasi usually po, argument na yan ano na lang yan, pinapasubmit. Not every time ay nag-argument doon sa korte. Pinapasubmit na lang. Ano ba ang argumento ninyo? Bakit ba ninyo ginawa ito? Kaya nga tinanong doon, di ba, kung may kapangyarihan si SecGen na pigilan yung first and second and third. Di ba dapat, according to the rules, ipasa ka agad? Bakit nga inantay muna? Hindi naman sinagot. Tapos magre-reklamo sila, hindi sila nabigyan ng due process. Gago! Di ba? Ganun sila. Katigas sa mga mukha. In furtherance of due process. Now, whether or not oral arguments is a necessity, it is up for the discretion of the Supreme Court. Hindi kasi yan siya mandatory. It's up to, maraming cases before the Supreme Court are decided even without oral arguments. And if you have witnessed or observed itong mga oral argumentation before the Supreme Court, these arguments are just placed back in their memorandum anyway. So, considering that this is a case of, there is already, kung titingnan natin yung timeline, na-file na kasi yung, yung impeachment or articles of impeachment before the Senate. And there is merong sense of urgency, kumbaga. Now, if you will look at if you will set oral arguments for the case, bibigyan mo ng chance lahat ng parties. You have the petitioners, dalawang group ng petitioners, may dalawang petition tayong pinag-uusapan. Yung mga respondents sasagot. Yung mga petitioners, magkakaroon din sila ng oral argumentation. And that can span months. And by that time, kung hindi mag-issue ang Korte Suprema ng TRO, the impeachment proceedings could already have concluded, making everything moot and academic. So, nagigets nyo? Kung magkakaroon pa daw ng oral argument, hindi na aabot, tapos na. Baka ganun ang gusto ng Kamara. Tumuloy-tuloy na muna yung impeachment, pa-delay na lang muna. Ganyan sila Pagka gusto nila magsimula na, kailangan forthwith. Pero kung hindi papabor sa kanila, i-delay, kailangan i-delay nyo. Gusto nilang baka siguro kaya gusto nilang oral argument para ma-delay. Ibig sabihin, pag na-delay yung Supreme Court, yung decision ng Supreme Court, di tuloy-tuloy na impeachment. Di ba ganyan kagago yung mga yan? Ano kasi, recently, naglabas na rin, I think it was Senator Jinggoy Estrada Jose, mga 19 to 20 senators, ang killing nila is tumalima, sundin yung decision ng Korte Suprema. And we know naman kasi ang impeachment, political exercise, di ba? Had it been different na iba yung constitution nung 24 na senador natin, mas marami kasi ngayon yung allied with Vice President Sara Duterte. And makikita nga natin na, sundin na lang natin yung decision ng Korte Suprema. Napag-uusapan dati, which I think is already a moot point at this point in time, na yung Senate, yung upper house of the Congress, being a co-equal branch of government, ay has the choice na hindi tumalima doon sa decision po ng Korte Suprema? Attorney Matt? Hindi po. Kasi when it comes to matters of what is constitutional or unconstitutional, the Supreme Court is the only institution that is given that power under our Constitution. Nagigets ninyo? Alinaw po nung sinabi ng abogado, only the Supreme Court. Pagdating sa kung ito ay constitutional o unconstitutional, only the Supreme Court. At hindi sinabi doon, except the impeachment. Wala. Maghanap kayo sa konstitusyon natin na sinabi,
ang Supreme Court hindi pwedeng makialam sa impeachment. Pag may nahanap kayo niyan, sige, panalo na kayo. Walang ganun eh. Kasi sabi talaga, malinaw sa Constitution, sinasabi that the Supreme Court, sila po ang mag-i-interpret niyan, sila po ang final decision pagdating sa Constitution. Ang question dito, yung impeachment bang ipinasa ng Kamara ay constitutional o hindi? So, kahit magpasabi pa silang paulit-ulit na, we all the soul nyo, mga mukha nyo. Supreme Court nga lang pwede magdesisyon nun. Kung yan may impeachment. Kaya nga, feeling ko lang naman. Abangan ninyo sa August 6. Uy, birthday ko. Birthday ko yun, August 6. Sa August 6, magdidesisyon ng Senate. Sa tingin ko, ang desisyon ng Senate, talagang tapusin na ito. Bakit? Simple lang naman sasabihin nila. Sabi ng Supreme Court na itong impeachment na ito ay unconstitutional. Bakit namin itatrial to? Gago ba kami? Kasi pag ginawa nila yon, parang hindi sila sumunod sa batas. Ito yung sinabi ng batas eh. Ang sabi ng batas, ito ay peke. Pero tunay to ha, tunay to. Ang peke si Anharot. Kasi yung Ray-Ban wala pa rin eh. Pero itong Meta Ray-Ban natin, tunay to, tunay to. Diba? Yun ang isa sabi, pag sinabing yan ay unconstitutional, sasabihin lang na Senate, wala naman pala impeachment eh. Kasi walang saysay, hindi to tama. hindi to tama. Wala to kwenta. Ito'y sadyang papel lang. Itapon na yan. Ganun lang kasimple yun. So ngayon kung sasabihin mo wag sundin ng Korte Suprema, then that would pose a very dangerous precedent because it effectively undermines the system of checks and balances in our Constitution. Isa pa, kung hindi mo susundin kung ano yung desisyon ng isang korte, then ang iisipin ng ordinaryong tao, anong silbi ng korte kung pwede namang hindi sundin? Tama. So it will weaken our system or our legal system and the public's trust and confidence in our judiciary. Grabe naman, ang lakas naman ng music nyo! Galit pa eh. Hindi, alam nyo mga kababayan, napaka-liwanag po niyang sinabi ng ating isang abogado dito, di ba? Napakalinaw ho. Wala ho. Final na po yan. So, the rest, yung mga nagsasalita ho dyan, mga walang alam po yan. Sa konstitusyon. Kaya nga magtataka kayo, ang daming nakikipag-argue dyan, puro naman hindi abogado. Di ba? Alam naman nila na mga abogado ito. Yung mga abogadong walang kulay ha, wala kang makikitang abogadong magsasabi na yung objective, na ito ay mali ang ginawa ng Supreme Court. Alam mo kung bakit? That's indirect contempt. Yung sabihin mong at bastusin mo yung Supreme Court, sabihin mo, hindi, dahil lang kay Duterte. Kaya nyo ginanyan yan. You can say na you believe otherwise, o pwede mong sabihin na I disagree with the decision of the Supreme Court. Pero yung sabihin mo na mali yan, hindi yan tama, wag dating sundin yan, yan po ay isang malaking katarantaduhan sa isang abogado. At maaari siya ma-indirect contempt niyan. Yung wag natin sundin yung desisyon ng Supreme Court. Hindi totoo yan, mali yan. Maniwala ko kayo, walang magaganyang matinong abogado. Mga karakas lang ni Gadon ang gumagawa ng ganyan. Yung mga ganyang klaseng patutsada. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa